Tunay ngang iba sa pakiramdam para sa isang babae kapag meron siyang manliligaw. Lalo na kung ito ay porsigidong masungkit ang iyong matamis na oo. Lahat ay gagawin niya para makuha ang iyong pansin. Ngunit hindi lahat ng manliligaw ay nakakakilig. Ang iba ay nagbibigay ng nginig, ng kilabot at takot. At kung minsan ay kapahamakan. Paano mo nga ba haharapin kung ang iyong manliligaw ay hindi isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga listeners mo dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Isa po ako sa mga nakikinig at sumusuporta sa mga kwentong inilalahad ninyo sa inyong YouTube channel. Kaya naman naisipan kong magmahagi din ng aking kwento na katatakutan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. 30 years old at meron po akong online store. Ang itinitinda ko ay mga beauty products kagaya ng makeup, pampaputi at pampakinis ng balat. Ganoong products ang naisipan kong ibenta dahil sa mahilig din po ako sa makeup. Meron akong TikTok account at makeup tutorial ang content na aking ginagawa. Kahit paano ay kumikita ako sa aking online store. Nakakaipon ako at nakapagbibigay sa parents ko at nabibili ang mga gusto ko. Bukod po sa pagme-makeup ay hilig ko rin pong mag-travel. Before pandemic ay halos every month na nagta-travel ako sa iba't ibang lugar kasama ang mga kaibigan ko. Minsan ay joiner rin ako o kaya ay mag-isa lang talaga. Ang mga pinupuntahan kong lugar ay yung hindi pa masyadong kilala. Mas gusto ko kasi yung hindi crowded na lugar, Papa Dudut. Para sa akin ay mas na-appreciate ko ang ganda ng lugar kapag hindi gaanong matao. Sa kasalukuyan ay meron po akong boyfriend si River. Nagbabalak na po kaming magpakasal dahil sa isang dahilan at ang dahilan na yon ay sasabihin ko mamaya. 2 taon din akong single bago ulit ako pumasok sa isang relasyon. Masyado kasing masakit ang nangyari sa huli kong pakikipagrelasyon. Pero hindi ang tungkol doon ang ikikwento ko, Papa Dudut. Katatakutan din yung ginawa sa akin ng ex ko pero itong ikikwento ko ay ibang level ng katatakutan. Totoong katatakutan. Nagkakilala kami ni River noong 2017 na mag-joiner ako sa isang travel tour sa Pangasinan. Joiner din siya noon at ang iba naming mga kasama ang talagang magkakakilala. Dahil sa kami ang sabit ay kaming dalawang nagbonding. Nalaman ko na parehas pala kami ng lugar kung saan kami nakatira. Magkaiba lang ng bayan. Matapos ang travel tour na yon ay naging magkaibigan kami ni River hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Sinabi ko sa kanya noon na hindi pa ako handa na makipagrelasyon. Pero ang sabi niya ay hayaan ko na lang siyang manligaw at kaya naman raw niyang maghintay. Nagpatuloy ang friendship namin ni River ngunit medyo umiiwas na ako sa kanya dahil nahuhulog na ako sa kanya, Papa Dudut. Ayoko pa kasi talagang mag-boyfriend that time. Minsan ay pumunta sa bahay ang high school friend ko na taga Bicol na si Joanna. May inasikaso kasi siya sa Maynila kaya dumalaw na rin siya sa bahay para makapagkita kami kahit na saglit. Best friend ko si Joanna noong nag-aaral pa lamang kami. Para na nga kaming magkapatid kasi palaging siya ang aking kasama. Nagkahiwalay kami noong tumungtong kami ng college. Sa Bicol na kasi siya nag-aral. Pero hindi naputol ang aming communication. Ang ganda-ganda talaga ng best friend ko. Ang puri sa akin ni Joanna. Dapat lang na maging maganda ako para maniwala ang mga buyer ko sa ibinibenta kong products, no? Ang biro ko pa sa kanya. For sure may jowa ka na, imposibleng wala.
Sa ganda mong yan? Ang sabi pa ni Joanna. Wala, hindi pa ako ready. Pero meron ako nagugustuhan na nanliligaw sa akin. Sagot ko. Bakit hindi mo pa sagutin kung gusto mo na pala? Tanong niya. Alam mo naman ang naging experience ko sa ex ko, hindi ba? Nakakatroma. Ayoko pa talaga ngayon. Tugon ko. Baka mapagod yung suitor mo at tumigil na sa panliligaw. Ikaw rin. Baka lumuha ka ng dugo sa huli. May tono ng pananakot na sabi pa ni Joanna. Bahala siya. Basta ayoko pa ng jowa ngayon. Iit ko kay Joanna. Sa bahay na natulog si Joanna dahil sa late na rin. Napasarap ang kwentuhan naming dalawa at bago kami matulog ay in-invite niya ako sa kanila sa susunod na buwan. Fiesta kasi sa kanila. Baka raw gusto kong sumali sa gala sa lugar nila. Dalawa raw kami nasasali kasi siya ay naka-oo na. Kahit na isang beses ay hindi pa ako nakakasali sa sagala at naisip ko na parang ang sarap siguro sa pakiramdam. Napaparada ka habang nakasuot ng magandang gown tapos pinapanood ka ng maraming taong humahanga sa iyong ganda. Pumayag ako na sumali sa sagala para sa fiesta kina Joanna. Kaya nang sumunod na buwan ay bumiyahe ako papunta sa Bicol. Sobrang haba papadudot ng biyahe pero nawala ang pagod ko pagdating sa lugar ng aking kaibigan sa Albay. Napakaganda kasi ng kapaligiran at mula sa bahay ni na Joanna ay tanaw ko ang Bulkang Mayon. Probinsyang itsura ng lugar nila kaya talagang nagustuhan ko. Ang babait pa ng mga tao. Wala akong masabi lalo na sa pamilya ni Joanna na kilala na naman ako dati pa. Agad ako nagsukat ng gown papadudot. Bukas ng gabi na kasi ang sagala at kailangan ay may mapili na akong gown para doon. Magkaparehas na ball gown ang napili namin ni Joanna. Kulay silver sa kanya habang sa akin naman ay pula. Bumagay ang kulay na yon sa maputing kutis ko. Excited na talaga ako para sa sagala. Excited na ako maglakad habang nakasuot ng napakagandang gown. Sa pagsapit ng sagala ay hindi ko maiwasan ang kabahan. Sobrang daming tao na nakaabang sa gilid. Iba pala talaga kapag actual na. Pagod na ako pagkatapos ng sagala pero sobrang saya. Inimbitahan kami ng mayor ng bayan para sa isang espesyal na dinner sa munisipyo. Hindi yon gaanong malayo sa bahay ni na Joanna kaya nang pauwi na kami ay nagkasundo kaming maglakad na lamang. Hindi kami naka-gown papadudot. Kinuha na sa amin yung gown pagkatapos ng sagala. Hindi sementado ang daan papasok sa kinakaroonan ng bahay ni na Joanna. Madilim at puro matataas na puno ang nasa tabi ng aming nilalakaran. Ang gamit naming ilaw ay flashlight ng aming mga cellphone. Tabi-tabi po, napalingon ako kay Joanna nang sabihin niya yon. Bakit, anong meron? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nakita mo ba yung malaking puno ng balete sa kaliwa? May nakatira kasi doon na kapre at mga duwende. Kapag gabi na at dadaan kami doon ay kailangan na magtabi-tabi po. Parang pagbibigay ng respeto sa kanila para hindi nila kami gambalain, paliwanag niya. Huminto ako at nilingon ang punong tinutukoy ni Joanna. Yun ba? Itinuro ko ang malaking puno ng balete. Oo, kagatin mo ang daliri mo, bilis! Utos pa ni Joanna. Nagtataka ako kung bakit niya pinapagawa sa akin yon, papadudot. Yon pala, may paniniwala sila na kapag itinuro mo ang lugar na maaaring kinakaroonan ng mga elemento ay dapat kagatin ang daliri. May posibilidad kasi na ayaw ng mga hindi nakikitang nilalang na tinuturo sila.
baka mabastusan at kung ano-ano ang gawin sa tumuro. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni Joanna kahit sa loob ko ay tinatawanan ko siya. Parang paniwalang paniwala kasi siya sa mga ganong klase ng bagay. Para kasi sa akin ay hindi totoo ang mga kapre, tikbalang at aswang. Sila ay gawa-gawa lamang ng imahinasyon ng ibang tao para gawing panakot. Pagka-uwi namin sa bahay ni Joanna ay naligo na kami sa poso sa likod bahay. Masyado kasing maliit ang banyo nila tapos ay nakahiwalay pa sa mismong bahay nila. Walang ilaw kaya mahirap gumalaw. Natatakot akong magdala ng gasera kasi baka matabig ko at magkaroon pa ng sunog. Kaya sa poso na lang, at least kahit papaano ay naaabot yun ang ilaw sa bahay ni Joanna. Nakasuot ako ng maluwag na t-shirt at sa loob ay suot ko pa rin ng aking underwear. Nasa labas kami ng bahay at hindi komportable na maligo nang kita ang aking panloob. Habang nagbubuhos ako ng tubig ay may narinig akong sumitsit. Tumingin ako sa paligid, Papa Dudut, may mga puno sa paligid. Bakit? Tanong sa akin ni Joanna. May tao yata eh. May sumitsit? Tugon ko. Wala akong narinig, baka guni-guni mo lang, ang sabi pa ni Joanna. Meron talaga, baka may nambuboso sa atin. Nangangamba kong sabi. Walang bastos dito sa lugar namin. Matagal na akong nakatira dito pero kahit na isang beses ay walang lalaki na nambasto sa akin. Saka nalayo ng kapitbahay, imposible talaga na may sumitsit sa'yo. Puwera na lang kung hindi na tinuloy pa ni Joanna ang sasabihin. Napansin ko na parang natakot na siya. Puwera na lang kung ano? Takang tanong ko. Wala. Bilisan na natin ang pagligo, sobrang lamig na. Pag-iwas na ni Joanna. Hindi naging maganda ang experience ko sa pagtulog ng gabing yon sa bahay ng aking kaibigan, Papa Dudut. Ang bahay pala ni Joanna ay gawa sa sawali ang dingding at pawid ang bubong. Hindi na kailangan ng electric fan kasi malamig na. Sobrang presko kaya madali akong nakatulog. Pero nagising ako bigla dahil sa kaluskos sa bubong. Para bang may tao sa ibabaw ng bubong at hinawi ang mga pawid. Inilawang ko ng flashlight ng aking cellphone ng bubong pero wala akong nakitang kakaiba. Pagkatapos ay may naamoy akong kahalintulad ng tabako. Pero mas matapang ang amoy kaya masakit yon sa ilong. Nagulat na lamang ako nang biglang sumigaw ang nanay ni Joanna. Lumayas ka. Huwag mo kaming gambalain. Nananahimik kami rito. Malakas na sigaw ng nanay ng aking kaibigan. Ang akala ko nga ay ako ang sinasabihan niya pero nang magising si Joanna ay pinaliwanag niya na meron daw kapre na umaaligid sa bahay nila. Kung meron daw akong naaamoy na tabako ay yon ang senyales na merong kapre sa paligid. Sisilip pa nga sana ako sa bintana pero pinigilan ako ni Joanna. Gusto ko lang kasing malaman kung totoo nga na may kapre sa labas. Naghagis ng asin ang nanay ni Joanna sa harapan ng pinto. Nilagyan niya rin ng asin ang bintana sa kwartong tinutulugan namin. Protection daw yon sa mga elemento para hindi kami magalaw o makapasok sa mismong bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi ako natakot sa mga sinabi nilang kapre dahil hindi ako naniniwala sa ganon. Mas natakot ako sa kinikilos ng nanay ni Joanna dahil para sa akin ay hindi normal na manggigising ka sa gitna ng gabi tapos ay biglang magsisisigaw at maghahagis ng asin. Hindi na tuloy ako nakatulog pa ng maayos. Umalis na rin ako kina Joanna ng sumunod na umaga. Kahit gusto ko pa sanang magstay kahit na ilang araw pa ay hindi po pwede. May mga gawain kasi na naghihintay sa akin.
At habang sakay ako ng bus ay naging kakaiba ang pakaramdam ko. Wala po akong katabi pero parang merong nakaupo sa bakanteng espasyo sa aking kaliwa, Papa Dudut. Ang bigat ng aking pakiramdam na parabang ako ay lalagnatin. At pagdating ko sa aming bahay ay inapoy na ako ng lagnat. Hinang-hina ako na kahit ang pagbangon sa aking kama ay nahihirapan akong gawin. Sa pangatlong gabi ng aking pagkakaroon ng lagnat ay nanaginip ako. Meron daw isang malaking anino na nakatayo sa aking paanan habang ako ay nakahiga sa kama. Pulang mata niya. Nakatingin lamang siya sa akin noong una pero maya-maya ay hinawakan na niya ako sa hita. Gusto kong sumigaw at magwala pero hindi ako makagalaw. Mabuti at nagising ako gawa ng aking nanay dahil oras na ng pag-inom ng aking gamot. Mabuti at pinagpawisan ka na. Medyo mababa na rin ang lagnat mo, ang sabi sa akin ni Mama. Mama, nanaginip ako. May lalaki daw dito sa kwarto. Takot kong sabi. Panaginip lang yon. Hindi yun totoo. Matulog ka na ulit at magpahinga ka. Tugon niya. Pero parang totoo, Mama. May pumasok ba sa kwarto ko habang tulog ako? Si Papa o baka may isa pa sa mga kapatid ko? Tanong ko. Wala, tulog pa silang lahat. Ganyan talaga minsan kapag sobrang mataas ang lagnat. Nananaginip ng kung ano-ano. Sagot pa ni Mama. Para lang akong nagdahilan dahil nang sumunod na araw ay wala na akong lagnat. Bumalik na ang lakas ko kaya naasikaso ko na ulit ang aking online store. Maraming nakapending na order kaya sobra akong naging abala. Habang ako ay nagla-laptop sa harapan ng aming bahay ay may naramdaman ako na parang mabigat sa aking kaliwang balikat. Yung parang may kamay na nakakbay sa'yo. Lumingon pa nga ako sa kaliwa ko pero wala akong kasama. Papadudot mag-isa lamang ako at iniisip ko na baka nangangalay lamang ako kaya may ganon akong nararamdaman. Binaliwala ko yon at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Pero malakas akong napasigaw nang may biglang bumuga ng mainit na hangin sa aking kalawang tenga. Napatakbo ako papasok ng bahay at sobrang nagtaasa ng balahibo sa aking buong katawan. Anong nangyari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Nag-aalalang tanong ni Papa sa akin. May bumuga ng hangin sa tenga ko pa. Natatakot kong tugon. Baka lumakas ang hangin sa labas. Ikaw talaga, Gwen, no? Ang singit pa ni Mama. Ma, hindi malakas ang hangin sa labas. Parang hininga ng tao yung bumuga sa tenga ko eh. Wala naman po kong kasama sa labas. Ako lang mag-isa. Katwiran ko. Hindi masyadong binigyan ng pansin ng pamilya ko ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Kahit ako ay hindi ko maipaliwanag kung sino ang bumuga ng hangin sa aking tenga. Multo ba yon? Pero kapag iniisip kong multo ay natatawa ako sa aking sarili. Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganong bagay, Papa Dudut. Wala akong ideya na ang pagpunta ko sa lugar ni na Joanna ang magiging mitya o simula ng mga mararanasan kong kababalaghan sa aking buhay, Papa Dudut. Dati ay hindi ako naniniwala sa mga paranormal na bagay. Pero sa paglipas na mga araw ay para bang unti-unti nang mababali ang paniniwala kong yon. Kapag sinisipag at maaga akong nagigising sa umaga ay nagwawalis ako sa paligid ng aming bahay. May puno ng mangga sa likuran namin at sa gabi ay nalalaglag ang mga tuyong dahon kaya kailangan talagang magwalis. Minsan ay may nakita akong isang bulaklak na sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ako pamilyar sa bulaklak pero kamukha siya ng daisy, kulay pula at may kasama pang tangkay na para bang maayos yung pinitas. Sariwa pa ang bulaklak, Papa Dudut.
Kaya naisipan ko kumuha ng bote. Nilagyan ko yun ng tubig at saka nilagay ang bulaklak. I-display ko yon sa aking kwarto. Ang nakapagtataka lang ay 3 araw nang nakakalipas pero hindi man lang nalalanta ang bulaklak. Kung ano ang itsura ng nakuha ko ay ganun pa rin. Iniisip ko na baka dahil sa tubig. Isang gabi ay dumalaw sa bahay si Raver. Kilala na siya ng family ko at kasundo na niya ang parents ko kaya kahit na anong oras ay nakakapunta siya sa amin. Boto ang pamilya ko sa kanya kaya panay ang push nila sa akin na sagutin na si Raver. Kaya lamang ay ayoko pa talaga. Ayokong pumasok sa isang relasyon na may takot pa sa aking puso, Papa Dudut. May dalang kare-kare si Raver para pang ulam namin. Tuwang-tuwa nga ang parents ko sa kanila kaya inaya nila si Raver na doon na kumain. Napuri pa namin siya kasi ang sarap ng pagkakaluto niya ng kare-kare. Mahilig kasi talagang magluto si Raver, Papa Dudut. At isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Pagkatapos ng dinner ay nagpaalam na si Raver na kailangan na niyang umuwi. Inihatid ko siya hanggang sa may gate ng aming bahay pero nag-usap muna kami ng saglit. Ang ganda mo doon sa gala. Nakita ko sa Facebook mo. Selos nga lang ako kasi ibang escort mo eh. Sana sinabihan mo ako para sumama ako sa inyo sa Bicol. Ang sabi pa ni Raver. Baliw ka. Hindi ko nga kilala yung escort ko eh. Natatawa kong tugon. Kahit na. Wala ba nanligaw sa'yo doon? Nagsiselos niyang tanong. Wala. Saka parang ang ganda-ganda ko para maging ligawin. Tawa ko pa. Maganda ka, Gwen. Sa sobrang ganda mo, kahit nga yata tikbalang o kapre magkakagusto sa'yo. Pabirong sabi pa ni Raver. Gwen, wala pa ba akong makukuhang sagot mula sa'yo? Medyo matagal na rin kasi ako nanliligaw sa'yo, hindi ba? Raver, di ba ang sabi ko sa'yo, hindi pa ako ready sa isang relasyon. Ayoko pa. Hanggang friendship lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa ngayon. Sagot ko. Pasensya ka na kung naitatanong ko. Alam ko naman na hindi ka pa handa pero natatakot ako na baka sa tagal nating magkaibigan ay maging komportable ka nang hanggang doon lang tayo. Paliwanag pa niya. Huwag ka mag-alala. Gusto na rin naman kita eh. Pero hindi pa talaga ako ready. Pag-amin ko sa kanya. Sobrang saya ni Raver nang sabihin kong gusto ko rin siya. Umuwi siya nang may malaking ngiti sa mga labi. Pagpasok ko sa aking kwarto ay napansin ko na nabulok na yung bulaklak na nakuha ko sa likod ng bahay. Nakapagtataka dahil kanina ay maganda pa yon. Mukhang sariwa pa rin. Itinapon ko na lamang yon dahil hindi na magandang tingnan. Sa pagtulog ko ng gabing yon ay dinalaw ulit ako ng anino sa aking panaginip. Nasa may kaliwa siya ng aking higaan, Papa Dudut. Nakatingin sa akin na nanlilisik niyang mga mata at iba siya ng gabing yon. Parang galit na galit. Nagising naman ako pero ang problema ay hindi ako makagalaw. Kahit ang buksan ng aking mata ay hindi ko magawa. Ang pakiramdam ko ay may mga kamay na pumipigil sa aking mga kamay at paa. Parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib kaya medyo nahirapan din ako sa paghinga. Alam kong gising ako at hindi isang panaginip ang nangyari. Pero nakapagtataka na kahit nakapikit ako ay nakikita ko ang aking kapaligiran. Nakita ko ang anino na tumutungtong sa aking kama habang titig na titig sa akin. Yumuko siya at hinaplos ang aking mukha. Hindi normal ang kamay niya. Mabalahibo yon. Amoy tabako ang singaw ng katawan niya na katulad ng naaamoy ko noon sa bahay nina Joanna. Takot na takot ako, Papa Dudut. Feeling ko ay mamamatay na ako. Kahit nahihirapan ay nagdasal ako gamit ang aking isipan.
Taimtim akong nagdasal ng Our Father nang paulit-ulit hanggang sa mawala na ang anino. Nang maigalaw ko na ang aking hinliliit na daliri sa kamay ay doon ako tuluyang nagising. Pagod na pagod ako. Uhaw na uhaw. Napatakbo ako sa kusina para uminom ng tubig. Gusto ko sanang gisingin sina mama at papa para sabihin ang nangyari, pero naisip ko na baka pagtawanan lamang nila ako. Panigurado na hindi sila maniniwala sa akin. Mahirap pala na may nararanasan kang kababalaghan tapos wala kang mapagsabihan. Sinosolo ko ang takot ko noon, Papa Dudut. Kahit 3 gabi nang magkakasunod na nagpapakita ang anino sa aking panaginip ay tinitiis ko na lamang. Minsan nga ay nagsusuot na ako ng rosaryo sa pag-aakalang hindi siya magpapakita sa akin kapag meron akong ganon. Pero nagpakita pa rin siya. Galit na galit siya palagi. Nararamdaman ko ang galit niya kahit na wala siyang sinasabi. May pagkakataon pa na kapag naliligo ako sa banyo ay mapapalingon ako dahil parang may mainit na hininga akong nararamdaman sa aking likuran. Dahil siguro sa mga pangyayaring yon ay muli akong nagkaroon ng lagnat. Hindi ulit ako makatayo sa higaan. Ang bigat ng aking pakiramdam. Nalaman ni Raver ang aking kalagayan kaya dinalaw niya ako sa bahay. Nagdala siya ng sopas at siya ang nagpakain sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ako nagkakalagnat pero wala akong masabing dahilan sa kanya. Sa pagkukwentuhan namin ay nalaman ko na nilagnat din pala siya ng 3 araw. Pagka-uwi raw niya mula sa amin noong nagdala siya ng kare-kare ay bigla raw siyang sumama ang pakiramdam. Sumusuka rin siya sa sobrang taas ng kanyang lagnat. Nagpadala siya sa ospital sa takot na baka kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko kay Raver. Baka kasi mag-alala ka. Pero magaling na ako ngayon. Nakakatakot nga kasi habang nasa ospital ako ay palagi ako nananaginip. Isang malaking anino na sinasaktan ako habang nakahiga ako sa hospital bed. Kinakalmot niya ako at sinusuntok sa dibdib. Pagkukwento pa niya. Kinilabutan ako sa mga kinuwento ni Raver. Kung ganoon ay magkaparehas pala kami ng napapanaginipan. Parehas na may malaking anino, ang pinagkaiba nga lang ay sinasaktan siya habang ako ay hindi. Ipinakita pa niya sa akin ang kalmot at pasa sa dibdib at tiyan niya. Medyo magaling na ang mga yon at inamin ko rin sa kanya na napapanaginipan ko rin ang malaking anino. Wala naman akong maisagot sa kanya kung sino o ano yon dahil wala akong ideya. Gabi na nang nagpa siyang umuwi sa Raver. May dala siyang motor na hiniram niya sa kanyang kapatid. Hindi ko na siya nagawang ihatid pa sa labas dahil sa masama pa rin ang aking pakiramdam. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas simula nang marinig ko ang tunog ng pag-alis ng motor ni Raver ay meron akong narinig na nagkakagulo sa labas. Wala sana akong balak na intindihin yon dahil ang akala ko ay meron nag-aaway. Pero nang pumasok si mama sa kwarto ko at sabihin na naaksidente si Raver ay napabango na ako sa kama. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Para kasing hindi na normal ang mga nangyayari. Parang sunod-sunod na ang mga hindi magagandang insidente. Mabuti na lang talaga at walang seryosong pinsala na nakuha si Raver sa pagsemplang sa motor. Kahit kagagaling ko sa lagnat ay pinuntahan ko siya sa ospital. Meron siyang gasgas sa binti at braso. Nang tanungin ko siya kung bakit siya sumemplang, ay kinilabutan ako sa naging sagot niya. Ayon kay Raver, pagkalampas niya sa aming bahay ay may biglang humarang na malaking anino sa daanan. Sa gulat niya ay nawalan siya ng kontrol sa manibela kaya natumba siya kasama ang motor. Ang sabi pa niya, katulad daw ng anino sa panaginip niya ang anino na humarang sa kanya. Alam ko, Papa Dudut, na sa pagkakataon na yon ay may dapat na akong gawin. Hindi ko na pwedeng ipagsawalang bahala ang lahat.
Pero hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula, Papa Dudut. Isang gabi habang nakaupo ako sa kama at nakaharap sa laptop ay may naamoy akong tabako. Tapos ang pakiramdam ko ay hindi ako mag-isa sa aking kwarto. Bigla kong naalala ang ginawa ng nanay ni Joanna kaya kumuha ako ng asin sa kusina at isinaboy ko yon sa paligid ng aking kama. Nilagyan ko rin ng asin ang gilid ng bintana. Hindi ako naniniwala noon sa ginawa ng nanay ni Joanna. Pero nang gabing yon ay ginawa ko yon dahil sa sobrang takot. Baka nga kasi totoo ang mga tikbalang at kapre, Papa Dudut. Sabi ko pa nga bahala na kung magmukha akong katawa-tawa basta maproteksyonan ko lang ang aking sarili laban sa anino na gumagambala sa akin at kay River. Bakit puro asin dito, Gwen? Ang malakas na boses ni Mama ang gumising sa akin kinaumagahan. Hindi ko naman masabi sa kanya ang aking dahilan pero pinilit niya ako. Sa huli ay inamin ko sa kanya ang tungkol sa anino. Para kasing may kapre na gumagambala sa akin. Nagpapakita siya sa panaginip ko, Mama. Matagal na po ito. Simula nang umuwi ako mula sa Bicol. Ayaw kong sabihin sa inyo kasi baka pagtawanan niyo ako. Nahihiya akong pag-amin. Gwen, ang totoo ay naniniwala ako sa mga ganyang bagay. Lumaki ako sa probinsya at ilang beses na akong nakakarinig ng kwento tungkol sa mga kapre at tikbalang na nagkakagusto raw sa isang tao, ang sabi sa akin ni Mama. May magkakagusto sa akin na kapre o tikbalang? Hindi makapaniwala kong tanong. Hindi ako sigurado, anak. Aamin na ako sa iyo. Nang manggaling ka sa bahay ng kaibigan mo ay palagi na akong nakakaamoy ng sigarilyo sa loob ng bahay. Napagalitan ko pa nga ang papa mo at baka palihim na nagsisigarilyo. Pinagbawal yun ng doktor, hindi ba? Pero hindi daw siya nagyuyosin na. Imposible naman na isa sa mga kapatid mo o ikaw. Ang kwento pa ni Mama. Hindi po kaya may sumunod sa akin na kapre noong pumunta ako kina Joanna? Ang sabi kasi nila sa akin doon kapag amoy tabako na masakit sa ilong ay sign na merong kapre sa paligid. Kahit ako ay sobrang kinilabutan sa mga sinabi kong yon, Papa Dudut. Sa mga mahirap ipaliwanag na pangyayaring naranasan ko ay tuluyan na akong naniwala na may mga naninirahan sa ating mundo na hindi natin nakikita. Makikita lang natin sila kung tayo ay may kakaibang kakayahan o kung sila mismo ang magpapakita. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magre-research sa internet ng tungkol sa kapre pero dahil sa mga naranasan ko ay ginawa ko yon, Papa Dudut. Wala akong nakuhang makakatulong na impormasyon sa internet kaya ang naisip ko ay si Joanna. Tinawagan ko siya upang ipaalam ang nangyayari sa akin. Nagustuhan ka nung kapre sa balete. Yan ang sinabi ni Joanna sa akin, mag-uusap kami gamit ng cellphone. Kung ganun ay may possibility na sumama siya sa akin pag uwi rito sa amin. Nandito siya ngayon, kinikilabutan kong tanong. Mukhang ganun na nga. Sa pagkakaalam ko ay matinding magkagusto ang kapre sa isang tao na kagaya natin. Gagawin nila ang lahat para magkagusto rin ikaw sa kanila. Palagi siyang nasa tabi mo at hindi ka lulubayan. Takot na turan pa ni Joanna. Sa mga sinabi ni Joanna ay napalingon tuloy ako sa aking paligid. Mag-isa lamang ako sa aking kwarto pero palagi kong nararamdaman na meron akong kasama. Kung totoo na palagi kong nasa tabi ang kapre, ibig sabihin pala ay nakikita niya ang lahat ng ginagawa ko. Kung grabe silang magmahal ay grabe rin silang magselos. Ayaw nila na may lumalapit sa iyo na lalaki. Nagagalit sila. Dugtong pa ni Joanna. Kaya pala nilagnat si River, yung nanliligaw sa akin. Tapos na aksidente pa. Joanna, baka pwede mo kong tulungan. Alam mo ba ang pwede kong gawin para umalis na rito sa bahay yung kapre? Pakiusap kong tanong. May naalala ko.
Noong bata pa ako ay may natapakan akong punso. Namagayong pa ako tapos ang pinagawa sa akin ng albularyo, pinagtirik ako ng itim na kandila sa tabi ng punso. Pinag-alay rin ng pagkain. Sa pagkakatanda ko ay isang buong litsyong manok yun Pagkatapos nun ay gumaling na ang paa ko. Baka maging effective yun. Ganon ang gawin mo, Gwen. Suggest ni Joanna. Di kailangan ko pang pumunta dyan sa inyo. Nandyan yung balete kung saan siya nakatira. Tanong ko. Hindi na. Diyan na sa inyo, hindi ba? Kung merong puno sa bakuran ninyo, ay doon ka magtirik ng kandila at mag-alay ng pagkain. Sa pinakamalaking puno kasi panigurado na doon siya nakatira. Tapos 6:00 ng gabi mo gawin. Ikaw lang mag-isa dapat ha. Kausapin mo siya na tigilan ka na. Sagot pa ni Joanna. Sa kagustuhan ko na matapos na ang panggugulo ng kapre, kung totoo man siya, ay ginawa ko na kaagad ang sinasabi ni Joanna. Si Mama ang bumili ng itim na kandila at litsyong manok. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay mag-isa akong pumunta sa puno ng mangga at nagtirik ako ng kandila. Itinabi ko ang manok at saka ko kinausap ang kapre. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya ako at gusto ko ng tahimik na buhay. Ipinaalala ko rin na magkaiba kami ng mundong ginagalawan kaya hindi kami ang para sa isa't isa. Sana bumalik ka na sa puno ng balete kung saan ka talaga nakatira. Sa ganun ko tinapos ang pakiusap ko sa kanya. Umasa ako na titigilan na ako ng kapre papadudot pero hindi pa pala. Pagtulog ko kasi muli siya nagpakita sa akin. Pero hindi na lamang siya isang anino dahil nakikita ko na ang malinaw niyang itsura. Napakalaki niyang lalaki na kulay itim ang balat at makapal ang balahibo. Halos umabot siya sa kisame ng aking kwarto. Makapal ang magulo niyang buhok. Pula ang mata at may hawak na malaking sigarilyo na parang kinuyumos na tuyong dahon. Malaki ang tiyan niya at may suot na bahag. Nagagalit siya sa akin, Papa Dudut. Napakalaki ng boses niya at nakakatakot. Ang sabi niya ay bakit ko raw siya pinapaalis. Hindi raw siya aalis sa bahay namin ng mag-isa. Dapat daw ay kasama ako. Isasama raw niya ako sa puno ng balete para doon na rin ako manirahan. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot, Papa Dudut. Umiiyak akong nagising. Tumakbo ako sa kwarto ni na Mama at Papa para sabihin ang sinabi sa akin ng kapre. Kaya naman kinabukasan ng umaga ay agad silang tumawag ng albularyo. Tinawas ako. Pagkatapos ay nagpatak ng kandila sa tubig na nasa palanggana ang albularyo. At ang lumabas ay hugis ng isang malaking lalaki. Kapre ang gumagambala sa inyo, Ining. Nagustuhan ka niya. Pero hindi siya taga rito. Ikaw ba ang galing sa ibang lugar? Tanong sa akin ng albularyo. Opo, sa kaibigan ko po sa Bicol, tugon ko. Sumama siya sa iyo. Matindi itong kapreng ito dahil gusto kanya talaga. At hindi siya papayag na hindi kanya makukuha. Iiling-iling na sabi ng albularyo. Pinayuhan ako ng albularyo na maglagay ng asin sa paligid ng aking higaan. Nang sa ganon ay hindi ako malapitan ng kapre sa tuwing ako ay natutulog. Ngunit iyon ay pansamantala lamang solusyon. Dapat daw ay ipakita ko sa kapre na hindi ako natatakot dito. Dapat din daw ay makita ng kapre na hindi na ako pwede dahil meron na akong ibang lalaking iniibig. Naisip ko nga po si Raver, Papa Dudut. Kaya pinuntahan ko siya sa kanila. Nag-usap kami tungkol sa kapre at sinabi ko na sigurado na akong may kapreng nang gugulo sa akin kaya pati siya ay nadamay. Ang sabi sa akin ng albularyo ay kailangan malaman ng kapre na may mahal na ako kaya gusto sana kitang sagutin na, Raver. Pero hindi ko ito ginagawa para gamitin ka ha. Mahal na rin naman kita.
Ang sabi ko pa kay Raver. Ang buong akala ko ay magagalit si Raver sa akin pero hindi pala. Siya pa nga ang nagaya sa akin na pumunta sa bahay namin para kausapin yung kapre sa puno ng mangga. Layuan mo na si Gwen. Hindi mo na siya pwedeng gambalain pa dahil ako na ang nobyo niya. Nagmamahalang kaming dalawa. Matapang na sabi pa ni Raver sa tapat ng puno. Ngunit ang ginawang yon ni Raver ang naging dahilan para mas magalit ang kapre. Kinagabihan ay muli akong nanaginip. Nakita ko ang kapre na umaakyat sa bintana ng aking kwarto. Hindi ako makagalaw, Papa Dudut, at nakatingin lang ako sa kanya habang papalapit siya sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon ay sinaktan ako ng kapre. Sinakal niya ako at sumisigaw siya. Papatayin na lang daw niya ako kesa mapunta ako sa iba. Hindi ko alam kung paano ako nagising sa bangungot na yon, Papa Dudut. Ang akala ko kasi namatay na talaga ako. Nang sabihin ko yon kay Raver ay galit na galit siya sa kapre. And at the same time ay may takot din siya, lalo na at hindi namin alam kung paano lalabanan ng ganong klase ng nilalang. At dahil nga sa hindi naging epektibo ang ipinayo ng unang albularyo na aming kinausap ay humingi ulit ako ng tulong kay Joanna. Aniya ay may mahusay na albularyo sa kanilang lugar. Kinausap namin kaagad ni Raver ang sinasabing albularyo ni Joanna. Ang sabi nito ay kailangan naming ihatid pabalik ng puno ng balete ang kapre at para magawa yon ay gagamit kami ng katawan ng isang tao na magsisilbing parang kulungan ng kapre habang inihahatid ito sa tunay nitong tirahan. Walang pagdadalawang isip na nagpresenta si Raver. Doon ko nga napatunayan na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Kasi kahit ikakapahamak niya ay gagawin niya basta para sa akin. Agad na nagpunta sa bahay si Joanna kasama ang albularyo na si Aling Maria. May nakahanda ng van na sasakyan papunta sa Bicol. Pagsabit ng 6:00 ng gabi, sinimulan na po ni Aling Maria ang pakikipag-usap sa kapre. Nakaikot kami sa gitna ng salas habang nakaupo sa sahig. Ako, si Raver at si Aling Maria. Kinakabahan na pinapanood kami ng aking pamilya kasama si Joanna. Hindi ko alam kung paano pero nagawang papasukin ni Aling Maria ang kapre sa katawan ni Raver. Hawak niya ang hinlalaki sa paa ni Raver habang kinakausap ang kapre. Sa tuwing pinipisil ni Aling Maria ang hinlalaki ay sumisigaw sa sakit si Raver. Sasama ka sa amin at dadaling kita sa bahay mo. Doon ka na ulit, nagkakaintindihan ba tayo? Malakas na sabi ni Aling Maria. Ayoko. Dito lang ako. Akin lang si Gwen. Akin lang siya. Sagot ni Raver sa malaking boses niya, Papa Dudut. Nakakatakot na nilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa albularya. Pinisil ni Aling Maria ang hinlalaki ni Raver kaya nagsisigaw ito sa sakit. Matigas ang ulo mo, ha? Gusto mo ba na patayin na kita? Gusto mo? Pananakot pa ni Aling Maria. Napapapikit na lamang ako sa tuwing sumisigaw si Raver sa sakit, Papa Dudut. Kahit pa sabihin na ang kapre ang nasasaktan ay hindi ko maiwasan na maawa sa aking boyfriend. Sa halos kalahating oras na pakikipag-usap ni Aling Maria sa kapre gamit ang katawan ni Raver ay nakumbinsi ito ng albularya na bumalik na sa puno ng balete kung saan ito talaga naninirahan. Nang bitawan ni Aling Maria ang hinlalaki sa paa ni Raver ay nawalan ito ng malay. Sa pagbabalik ng kanyang malay ay hinang-hina na siya. Kailangan na natin bumiyahe papunta sa Bicol. Nasa katawan pa rin ng nobyo mo ang kapre. Sasamantalahin natin ang kanyang pamamahinga nang dahil sa aking ginawa. Ang turan pa ni Aling Maria. Ako, si Raver, Joanna, Aling Maria at si Papa ang bumiyahe papunta sa Bicol. Kailangan namin si Papa dahil siya lang ang marunong magmaneho. Sa buong biyahe ay natutulog lamang si Raver.
Nakarating kami roon ng umaga na, Papa Dudut. Wala na kaming inaksayang sandali at dumiretso na kami sa puno ng balete. Umusal ng dasal si Aling Maria habang nakahawak si River sa katawan ng balete. Sobra akong kinabahan ng sandaling yon, Papa Dudut, habang hawak ko ang kamay ni River. Ay pinagdarasal ko rin na sana ay maging ligtas siya. Hindi kasi biro ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa akin. Maya-maya pa ay natapos na ang dasal ni Aling Maria. Wala na sa katawan ni River ang kapre. Nakabalik na siya sa puno ng balete. Nakangiti niyang balita. Talaga po ba? Hindi na po ba siya makakasama ulit pabalik sa atin? Baka sumama kasi siya kagaya nung una. May takot kong wika. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Nagkaroon kami ng kasunduan ng kapre sa oras na gambalain kanya o kahit na sinong malapit sa iyo ay tuluyan ko na siyang papatayin. Nangako siya na titigilan ka na niya. Tugon pa ni Aling Maria. Maraming salamat po. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Naiiyak kong pagpapasalamat sa magaling na albularya. Kampante na akong bumalik sa aming bahay at unti-unti ay bumalik ang dating lakas ni River, Papa Dudut. Masasabi ko na sobrang swerte ko kay River. Kung hindi pa pala ako ginambala ng kapre ay hindi ko siya sasagutin. Aaminin ko na naging makasarili rin po ako sa puntong yon dahil sinagot ko siya kahit takot pa akong makipagrelasyon. Pero sigurado naman ako na mahal ko siya, iyon ay wala ng duda. Napatunayan ko rin na magaling talaga ang albularya na si Aling Maria dahil hanggang ngayon ay hindi na ako ginugulo pa ng kapre. Hindi ko na siya napapanaginipan o nararamdaman. Last year lang ay nagpropose na si River sa akin ng kasal at nag-yes naman ako sa kanya. Pinatunayan din niya sa akin na wala na akong dapat pang ikatakot pagdating sa pag-ibig. Sobrang bait ni River, Papa Dudut, at wala akong masasabi sa kanya. Yun nga lang, habang buhay na yata akong matatakot sa malalaking puno, hindi ko kasi alam na baka merong nakatira rin na kapre sa mga punong nakikita ko. Kaya ang ginagawa ko ay umiiwas na lamang ako o kaya ay nagsasabi ako ng tabi-tabi po. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat sa paglikha mo ng iyong YouTube channel. Dahil sa pamamagitan nito ay nagagawa naming magbahagi ng aming kwento sa ibang tao. At naaabot mo ang buong mundo. Pagpalaing ka palalo ng may kapal. Maraming salamat muli. Lubos na gumagalang, Gwen. Marahil nga ay hindi lamang tayong mga tao ang naninirahan sa mundong ito. Siguro nga ay may mga nilalang tayong hindi nakikita sa ating paligid. Wala ring masama kung maniniwala tayo sa mga pamahiin o kasabihan. Walang masama kung iiwas tayo sa mga lugar na maaaring tirahan ng mga nilalang na ito. Mas mabuti nang nag-iingat kesa ang masisi sa huli. Masaya ako na nawala na ang takot ni Gwen sa pag-ibig. Nakakatuwang isipin na naging bahagi ang pag-ibig upang tuluyang maitaboy ang nanggugulong kapre kay Gwen. Sana ay maging panghabang buhay ang pagmamahalan ninyo ni River at mabuhay kayo ng matahimik at masaya. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa inyong Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut
store.